For today's video ay bakit nga ba dalawa ang alaga ko dito sa Israel? At kapag dalawa nga ba ang alaga ay doble ang sahod? Abay sana all. Kita nyo naman si Nili at pagkatapos kong putulan ng kuko ay talaga namang may pagkiss pa. Talaga namang napakasweet niyang alaga kong yan. Sa umaga pa lamang bago ko asikasuhin si Nili ay inuuna ko muna si Lola. Dumating ako dito sa Israel ay noong 2017. At malapit na nga akong magpitong taon dito ngayong February 26. At dito naman sa aking mga alaga ay magpipitong taon ako sa March 1. Simula nang dumating ako dito sa Israel ay sila na talaga ang kaunahan ko na employer. Pero nung nasa Pinas pa ako ay ibang nagbigay sa akin ng working visa. At nung dumating ako dito sa Israel ay diretso agad ako sa agency. Bigla nilang pinalitan ang aking employer at sina Lola nga ang ibinigay sa akin na bago. Ang sabi sa akin ng agency ay si Lola daw ay may kasama sa bahay at yun nga ay si Nili. Noong mga panahon na yon ay ibang kondisyon ni Nili at ang sabi nga sa akin ng agency ay wag daw ako mag-alala at hindi naman daw nananakit si Nili. Ako ang ibinigay sa kanila dahil alam nila na ako'y graduate ng nursing. At dahil doon ay iniisip nila na kaya kong i-handle ang sitwasyon ni Nili. Pagkagaling nga sa agency ay diretso na kami dito sa bahay at sinundo ako ng anak na panganay ni Lola. Dumating ako dito ay grabe yung kalagayan nila lalo na ang itsura ni Nili. Kung makikita mo ay talaga namang matatakot ka at kapag mahina ang loob mo ay baka talaga namang mag-back out ka. Mayroong kapatid na panganay si Nili at yun yung matagal ng patay. Araw-araw ay pumupunta yun dito sa bahay nung nabubuhay pa pero hindi niya naaasikaso si Nili. Ang sabi nila hindi ko naman daw kailangan na asikasuhin si Nili kaya naman ang sahod na ibinigay sa akin ay para kay Lola lamang. Pero nung nagsimula na ako magtrabaho dito ay inaasikaso ko din si Nili. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan na dapat ay si Lola lang naman talaga ang aking alaga. Inalagaan ko si Nili ng ilang taon na walang dagdag na sahod. Kahit hindi ko naman talaga siya obligasyon na alagaan ay inalagaan ko pa din. Dahil hindi niya kaya ang kanyang sarili. Lahat ng gawain para kay Nili ay ako ang gumagawa. Pagbibigay ng pagkain at pati na rin pagpapaligo at pagbibihis sa kanya. Dumadating din sa punto na lagi kong sinasabi sa kanila na gusto ko nang umalis at maghanap ng ibang employer. Dahil sa sobrang stress at araw-araw ay puyat dahil sa kanilang kondisyon. Pero nagtiis pa din ako dahil lagi kong iniisip na sila naman ay mababait. At sa katitiis ko nga ay umabot na ako ngayon ng 7 taon din eh. At lagi ko na lamang ding iniisip na lahat ng hirap at pagtitiis ay may magandang kapalit din pagdating ng araw. At pagkatapos nga ng ilang taon, sa wakas ay nadagdagan ang aking sahod. At ang tanong, doble nga ba ang aking sahod dahil dalawa ang aking alaga? Ang sagot ay hindi naman po doble kundi may dagdag lamang. At paano nga ba nadagdagan ang aking sahod? Una ay kinausap ko ang agency at sinabi ko ang sitwasyon ko sa aking trabaho. Nagdemand nga ako na padagdagan ang aking sahod pero hindi nila ito inasikaso. Kaya naman ang sunod kong ginawa ay tumawag ako sa aking social worker. Sinabi kong lahat kung anong ginagawa ko dito sa aking trabaho at kung anong pag-aasikaso ang ginagawa ko kay Nili. Pagkatapos ay tumawag agad ang aking social worker sa anak na panganay ni Lola. At sinabi nga na kailangan ay dagdagan na ang aking sahod. At si Lola hindi naman mahirap kausap pagdating sa pera, kaya naman agad niyan dinagdagan ang aking sahod. Pero kahit hindi doble, ang alaga dito sa Israel ay pwede pa ding magpadagdag ng sahod kahit isa lamang ang inaalagaan. Pero yon ay depende pa din sa employer kung ikaw ay dadagdagan. At dito nga sa Israel ay hindi lamang kami basta nag-aalaga ng mga matatanda. All around ang trabaho namin dito. Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay at nag-grocery din. Pero hindi naman mahirap yon at hindi naman kailangan na araw-araw ay maglinis. At kapag talagang gusto mo na makapagtrabaho dito sa Israel, ay kailangan din na matibay ang iyong sikmura. Hindi ka dapat maselan dahil trabaho din namin ang magdakot at maglinis ng dumi ng aming mga alaga. Kaya naman ang biruan namin din ng mga caregivers kapag dumadampot ng dumi ay sige lang at dollars yan. Ang isa pa sa kagandahan kapag dalawang alaga, kapag nawala ang isa ay may reserba ka pang isa. At isa yun sa dahilan kung bakit ako'y nag-taste din dito kahit ako'y nahihirapan. Kaya naman kami mga OFW ay mayaman kami sa pagtitiis. At sa pag-aalaga din ng mga matatanda ay kailangan mo ng napakahabang pasensya at pangunawa para ikaw ay magtagal sa iyong trabaho. Napakaganda nga na magtrabaho dito sa Israel hindi lamang dahil malaki ang sahod kundi dahil mababait din ang mga tao dito. At karamihan ng mga tao dito ay pamilya din ang turing nila sa amin. Kaya naman napakapalad mo kapag nabigyan ka ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Israel. Please follow and share for more videos. Thank you for watching.